Prof, give us naman a background na kailan nagsimula ang paggunita ng Araw ng Kagitingan. Well, yung Araw ng Kagitingan, yan ay parang commemoration after noong mga lamangan noong digmaan yun. So, ang napili nilang day, April na, kasi yan yung araw na sumuko ang mga Pilipino. Now, bakit siya sikat? Kahit na pagkatalo siya. No? Sikat siya dahil napangha ang mundo na tayo yung pinakahuling sumuko sa mga Hapones at timog sila ng Aka o sa Paris, sa Southeast Asia. So, yun po yung makikita dito na nangyari ay tawag dito, nagkaroon ng paghanga yung mundo, sabi nila, Bataan, remember po ito. Ito rin yung tigtaan ng Polo Bataan para lumakas naman yung ibang mga guerrilla movement sa buong Pilipinas na eventually nanalo tayo sa tigma. So, every year, after that, nagkaroon ng Bataan Day, at eventually, pinalitan ito ng tinatawag na Araw ng Kagitingan. Kasi ang pagka-Polo Bataan kasi malungkot. Diba? So, kailangan ipagbunyi natin yung mga payak. Yung dating, yung inarap nila yung mahirap na sitwasyon hirap na sitwasyon kahit na naghihina na sila, lumaban pa rin. Prof, medyo malabo lang yung signal natin. Baka pwede po kayo makapihit ng konti para luminaw. Sayang naman yung sinasabi niya, Prof. Okay po, ito po. Thank you, Prof. Ayun just to add lang po dun sa mga sinabi nyo kanina, Prof, bakit po ba mahalaga ang paggunita ng Araw ng Kagitingan? Ngayon, lalo po na modern times na rin tayo, Prof. Kasi, kahit na wala namang digmaan, nagkakaroon pa rin naman ng malalaking hamon ng ating bansa. Diba, nung nakaraan, COVID-19, right. Diba? Meron pa rin kahirapan. Meron pa rin pangingialam ng mga dayuhan. So ano yung nakikita natin dito? Maganda na gunitay natin itong World War. Kasi ito magbibigay sa mga bata. Nalabanan lang natin. Nagaling na tayo dito. Pwede tayo ulit magwagi. Right. Pwede ulit tayong makalampas, makatugon sa mga hamon na ito. No? Kasi magiting ang ating lahi. Yes. Diba? Ngayon, Prof, no, since modern times ngayon, meron na social media, madami po nagsasabi na pakonte ng pakonte ang mga breed na pwede maging tunay na hero dahil may outlet na sila through Facebook, through Instagram, through X, all the social media platform, may outlet na sila mag-voice ng kanilang saloobin. Hindi tulad ng unang panahon, the only way you could voice out your beliefs is through action or talagang walking the talk, di ba? Ngayon, Prof, how do we teach our children or the younger generation to revive that flame, that fire, that passion for the nation inside them? Well, tandaan natin mabuti. Sabi ni Andres Bonifacio, ang kasipagan sa paghahanap buhay ay isang tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid o kabayan. So, ibig sabihin, hindi natin nililipta sa yung ano ba yung action. Pag bigmaan, mahawa ka ng baril. Di ba? Pero ano din, creativity ay kapangyarihan. Yung tinuturuan mong mahalin na sa pagkikit, hindi ko na ng makakaisipan. No? Yan ay bahagi pa rin. Yung social media, bahagi pa rin ng kapangyarihan. At yung isa pang malaking bahagi ng kapangyarihan, yung araw-araw natin ginagamit, yung ating profesyon, yung trabaho natin para gumanda ang ating ekonomiya at mas gumanda ang... So, yung maliliit na ginagawa natin, nakukontribute yan. Hindi natin kailangan sabihin lagi na mahal ko ang bayan ko o kung ano mang malaking pagpapakita ng pagkapakabayan. Kundi yung ginagawa natin sa araw-araw, yun ang ating pagmamahal sa bayan. Wait, gusto ko matanong, Prof. Clarify ko lang. So you're saying, Prof, since it's modern times, maybe we have to define also in our heads and in our hearts, no, na mayroong new generation na ngayon na kinds of heroes na parang sinasabi nyo, pwedeng keyboard warrior, magaling ako sa social media, I can be a hero in my own right. Ganun ba yun, Prof? Opo, kasi, well, again, yung kabayagihan naman, hindi naman pinagmamalaki yan, ginagawa lang yan. Okay. So, kung nakikita ng tao, naglilingkod ka, makikita rin nila yon at mai-inspire din sila.
So kasi, bawat henerasyon, may iba't ibang klase ng kabayanihan. Iba yung kabayanihan World War II, iba yung kabayanihan ni Rizal nung Revolution, at marami pang iba. Yeah. Tama po yan no? Maganda yung mga pinunto ni Professor Chua regarding that. Kasi in everyday of our lives naman ngayon, we can exercise yung ating pagiging magiting di ba? Sa usapin ng politika, usapin ng pamumuhay ng mga Pilipino, even just as di ba, miyembro ng isang pamilya, di ba? Araw-araw mo yan na kinakaharap ang pagiging magiting para sa pagmamahal mo sa magulang. But the real question here, Prof. Yes, Prof. Wait lang may dadagdag lang ako. Go ahead. Idadagdag ko na yung isa sa mga hero ko, yung nanay ni Angelo Castro. Si Italy. Thank you, Prof. Na lumaban noong panahon ng diktadura. At siya yung naging boses ng People Power Revolution. Yan din sa mga bayanin ko. So siya broadcaster, hindi siya kumawak ng barik. Exactly. Tama po yan. Thank you po. But on that note po, pero yun nga po, pero today is extra special dahil nga po ginugunita natin April 9 itong araw ng Kagitingan. Ano po ba yung tamang pamamaraan sa paggunita nitong araw na ito, di ba? We've seen a lot of different presidents already, different administration na may mga wreath-laying activities, programs for the veterans. But what is the real, di ba, na the right way, di ba, na gunitain po natin itong araw na ito? Well, again, tulad din ng sinabi ko kanina, huwag din natin limitahan sa isang paraan ng pagpunita. Isang maganda yun kung maka-attend kayo sa mga events sa bayan-bayan. Pero kung hindi naman, manood kayo ng documentary sa YouTube. At Surrender 2 ang isang maganda, no? At Surrender 2 sa YouTube. Pero pang maganda yung sulat para kay Lolo at Lola Veterano, no? Sinulat ko. Maganda yan, sa YouTube yan. Pwede nyo panoorin. Bilang ma-refresh tayo at ikalat natin yung kwento na yan. Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Si Professor Chua, isa rin siyang historian. Karangalan po. Salamat po, karangalan. Tama kayong dalawa. Opo. Maraming salamat po. Hope to see you again soon po.